So yan, dahil tulog na ang aking bunso, oh my gosh, hubad, nainitan siya eh. So dahil tulog na ang bunso ko at ako naman ay nagpapahinga na, since kakakain lang ng dinner, magkwentuhan muna tayo. Yes! Alam niyo last week, at alam niyo yan, kasi buong mundo ay nakabalita, nakasaksi, kasi padali lang ang news ngayon. Lalo pa ngayon at lawak ng social media. So yun nangyari sa Los Angeles, California, yung wildfire sa Palisades, yan. Siyempre hindi naman natin ikinatuwa yun kahit maraming mga sabi-sabi na yun nga daw ay kesyo kasalanan nyo yan. Maraming mga ganyang nasagap tayo ng mga komento. Kasalanan nila yan. Kasi mga masasama kasi. Hindi mga naniniwala sa Diyos. Pero kung iisipin nyo, kung iisipin natin, kung iisipin ko, may big factor talaga yun. I'm sorry ha, kasi alam ko naman na hindi lahat pare-pareho ng paniniwala. At hindi rin lahat sa panahon ngayon ay naniniwala sa Diyos. So, nakakalungkot na malaman na marami pa rin talagang hindi naniniwala sa Diyos. Nakakalungkot, nakakatakot, nakakapangilabot. So, bilang ako ay isa ako sa mga naniniwala sa Diyos. Yes. I believe in God Eternal Father and in His Son, Jesus Christ, and in the Holy Ghost. Ako po ay isang LDS or Latter-day Saints member. I belong to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So yun, nakakalungkot na syempre hindi tayo masaya na yung kapwa natin ay makikitang nasusunugan ng bahay, nasasaktan, nawala ng buhay, nawala ng property. Pero alam nyo, maraming mga aral, marami tayong mapupulot na aral, mga natutunan sa nangyari sa kanila. Una sa lahat, kahit anong yaman natin. Sorry, hindi ako mayaman ha. Mahirap lang po ako. Bakit ko sinamay sa sarili ko? So, kahit anong yaman ng isang tao, no matter how you protect your property, no matter how rich you are, ipapakita ng Diyos na isa sa isang iglap lang, kaya niyang kunin ang lahat, maging ito'y kayamanan mo, at maging ito ay buhay mo at buhay natin. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya kukunin ito sa atin. So yun, nakakalungkot nga, back dun sa maraming hindi naniniwala. Nakakalungkot kasi na talagang marami pa rin hindi naniniwala sa Diyos. At ang malupit pa nito, paano mo nagawa or nakakaya na i-mock ang Diyos or pagtawanan ng Diyos, bigkasin ang pangalan ng Diyos para mapagtawanan. Nakakapangilabot. So yun nangyari sa Los Angeles, dun sa wildfire. Sobrang, alam mo, para sa akin, isa yan sa paraan ng Diyos para hagupitin tayong mga tao na nagkakasala o nakakalimutan siya. So marami namang bagay para mahagupit tayo. So sobrang katigasan ng ulo natin. Pwedeng sa bagyo, diba? Pwede sa flood, hindi lang sa fire. Pwede sa flood, sa fire, sa earthquakes, lahat ng kalamidad na hindi natin syempre inaasahan. Kayang-kaya itong ipadana sa atin ng Diyos, maging ang pagkakasakit. Kayang-kaya yung iparanas ng Diyos. Lalo na, alam niyo yun, pangkalahatan talaga. Parang talagang hindi mo pwedeng sabihin na makokontrol ng tao kasi kahit anong high-tech ng lugar o katulad nangyari doon, kahit anong
high-tech ng isang lugar, yaman ng isang lugar, hindi siya kayang protektahan. So naniniwala pa rin ako na ang Diyos ay kaya niyang gawin ang pangako sa atin kung tayo ay naniniwala sa Kanya ng buong puso, naniniwala sa Kanya, nagtitiwala, and at the same time, yung ginagawa natin yung mabuti at tama. So, syempre ako, hindi ako perfecto, marami akong kasalanan, marami akong nagawang kasalanan, lahat tayo, hindi tayo perfecto, but still, syempre lahat tayo may konsensya, may paniniwala kasi tayo sa Diyos na alam natin na kailangan natin humingi ng tawad, kailangan natin magbago. So at least doon, di ba, sa part na yun, okay lang. Nagiging humble tayo sa Diyos, nagiging submissive tayo sa Diyos. So let's pray for our brethren, sa mga naliligaw ng landas, na naway lumambot ang kanilang mga puso, na magsimula silang kilalanin ng Diyos, kasi hindi pa naman huli ang lahat. Pero kung magpapatuloy ang kasamaan, ayun nga, sa isang pitik lang ni God, kayang-kaya niyang kunin ang lahat sa atin, maging ang buhay natin. Kaya talagang napakahalaga na tayo'y naniniwala sa Diyos at gumagawa ng kabutihan. Kahit ano pang religion mo, kahit anong religion natin, it doesn't matter. Kasi 'di ba sabi nga, binabasa ng Diyos ang puso natin at nakikita niya ang ginagawa natin. So yun, let's pray always, and let us be thankful na kahit papaano tayo ay blessed kasi naniniwala tayo sa Diyos. Doon pa lang, napakalaking factor yun sa buhay na natin, that we believe in God. So yun lang, marami pa sana akong gustong i-share, kaya lang ito, more than 7 minutes na. I'm not sure kung may makikinig pa ba or may manonood, pero yun, I'm just sharing my thoughts, yung nararamdaman ko, yung kalungkutan din naman, na parang hindi ako makapaniwala na napakarami pa rin hindi naniniwala sa Diyos. So sa lahat ng mga believers in Christ, mga naniniwala kay Jesus Christ, ipagpatuloy niyo yan, yung faith natin. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong mawawala no matter what happens. Kasi ako, kahit naghihirap yung buhay ko, sa Diyos na lang ako kumakapit. Kasi I have nothing. Wala po talagang yaman. Hindi matatawag na maunlad ang life ko. Wala. Mahirap lang po talaga ako. Pero mayaman ako sa mga mabubuting kaibigan, sa mga mababait at mabubuting mga kasamahan. Yun lang ang meron ako, at mayaman ako sa family ko, na may mapagmahal akong magulang, asawa, kapatid. So I'm thankful, I'm so grateful. So please keep up the faith, keep on praying, kapit lang, and let's pray for our kapatid in Los Angeles. So yun lang, konting kwentuhan, pero umabot ng more than 8 minutes. Magandang gabi muli sa inyo lahat. At magandang araw naman kung sang sulok ng mundo kayo naroroon. Pasensya na kayo ha, kaga medyo binubulol. So yan, sa mga kapwa ko Pilipino na nandito sa Pilipinas, matulog na kayo. Time to rest. At doon naman sa mga OFW, baka magtatrabaho pa lang sila, magsisimula pa lang sila magtrabaho ngayon sa oras na to. Gabi sa Pilipinas, umaga naman sa ibang bansa. So yan, dasal-dasal lang po tayo. Thank you for watching.